Breaking news! US nag-deploy ng 5 aircraft carrier sa South China Sea para labanan ang banta ng China at North Korea. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. natupad na naman ang isa sa kanyang pangako na mabigyan ng murang internet at mabilis na internet para sa mga mamamayang Pilipino. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Ang Estados Unidos umano ay nag-deploy umano ng 5 aircraft carrier sa South China Sea para ipakita ang pagsuporta sa mga kalyadong bansa. Ang Estados Unidos ay may mga kalyadong bansa sa riyon tulad ng Pilipinas, Japan at Australia. Ang pag-deploy ng mga aircraft carrier ay maaari isang paraan upang ipakita ang pagsuporta at pangangalaga sa mga kalyado nito sa gitna ng patuloy ng tensyon sa South China Sea. Nagpapakita din umano ito ng kapangyarihan at kakayahan militar. Ang pag-deploy ng 5 aircraft carrier ay isang malakas na pagsalita ng kapangyarihan ng militar ng Estados Unidos. Ito ay nagpapakita umano ng kanilang mga operate at mga pagpapatrolya sa malawak na lawak sa South China Sea at maaaring magsilbing isang deterrence laban sa mga aksyon ng ibang mga bansa. Papahiwatig din umano ito ng kahandaan ang pag-deploy ng 5 aircraft carrier na maaaring magsilbing isang pahiwatig ng Estados Unidos na handa na ang determinadong ipagtanggol ang mga interes nito at mga kalyado sa riyon. Ito umano ay maaaring naglalayong magpahayag ng mensahe sa deterrence at pagbabantay sa mga aksyon ng ibang mga bansa na maaaring manggulo ng tensyon sa South China Sea. Ayon pa nga umano, ang pagkakaroon umano ng 5 aircraft carrier ng Estados Unidos sa South China Sea ay nagpapahiwatig umano ng pagtaas ng antas at pagbabantay sa seguridad sa riyon. Ang mga aircraft carrier ay may kakayahang umano magpatrolya at magmonitor ng mga aktibidad sa dagat na maaari umano magbigay ng karagdagang proteksyon sa mga kalyado at interes ng Estados Unidos sa riyon. Ang pag-deploy umano ng Estados Unidos ng 5 aircraft carrier dito sa South China Sea para ipakita umano ang suporta nito sa mga kalyado bansa at para ligtas ang mga dumadaan na barko sa South China Sea at hindi ito maharas ng anumang mga bansa tulad na lang ng bansang China na palagi na lang nang haharas sa mga barko katulad na lang ng ginagawa nito sa Pilipinas. Hinaharas umano ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea kahit umano nasa loob pa ng teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Ayon nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang 5 aircraft carrier na ipinadala umano ng US dito sa South China Sea. Kabilang nga umano rito ang USS Ronald Reagan. Ang USS Ronald Reagan ay isang nuclear power supercarrier na bahagi umano ng Nimitz class at ito ay kasyam na barko ng kanyang klase na ipinangalan umano alang-alang kay Ronald Reagan, ang ika-40 na Pangulo ng Estados Unidos. Tayo naman umano sa pangalawa ay ang USS Abraham. Ang USS Abraham ay ika-5 Nimitz class nuclear power aircraft carrier ng Estados Unidos. Ito umano ay pinangalan alang-alang kay Abraham, ang ika-16 na Pangulo ng Estados Unidos. At ang port nito ay nasa North Island sa San Diego, California. Ang pangatlo naman umano ay ang USS George Washington. Ang USS George Washington ay ang pang-anim na Nimitz class nuclear power carrier ng Estados Unidos. Ito ay pinangalan din umano kay George Washington, ang unang Pangulo ng Estados Unidos. Ito ay bahagi ng United States Pacific Fleet at home port nito ay sa North Island sa San Diego, California. At ang pang-apat naman umano, ang USS Carl Vinson. Ang USS Carl Vinson ay ikatlong Nimitz class nuclear power carrier ng Estados Unidos. Ito ay pinangalanan umano alang-alang kay Congressman Carl Vinson, Georgia, bilang pagkilala sa kanyang mga kontribusyon sa US Navy. Ang panghuli nga dito mga kababayan ay ang US Theodore Roosevelt. Ang US Theodore Roosevelt ay ika-4 na Nimitz class nuclear power carrier ng United States Navy. Ito ay pinangalan umano alang-alang kay Theodore Roosevelt, ang ika-26 na Pangulo ng Estados Unidos at tagapagtanggol ng kapangyarihan pandagat. At ayon pa nga umano, ang 5 aircraft carrier na ito ay may dusi-dusinang dalang mga fighter jet at helicopter. Ito mga kababayan, durog na
ang bansang magtatangka umano na manggulo umano sa South China Sea na pilit namang angkin ng mga teritoryo na pag-aari ng mga kalapit nitong bansa. Nako, yari na naman ng bansang China rito mga kababayan. Ano na naman kaya ang masasabi nito? Ayan na, 5 aircraft carrier na ang ipinadala umano ng US para kontrahin umano ang binabalak ng North Korea at ng China sa mga kalapit nitong mga bansa. At sa iba pang mga balita, grabe na naman ito mga kababayan para sa lahat ng mga Pilipino, lalo na ang mga malalayong lugar na hindi umano abot ng mga signal network. Ito na po ang bagong magpapabilis umano ng signal ng lahat nating mga kababayan na mga malalayong lugar. Pinangunahan umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulungsad ng Philippine Domestic Submarine Cable Network. Pinakamahaba at may pinakamataas na kapasidad na domestic submarine cable network sa Pilipinas na may haba umano ito na 2,500 kilometro. Ang proyektong ito ay nalalayong magbigay umano ng mas mabilis na murang internet sa bansa. Napakaganda ng proyekto na ito mga kababayan kasi halos lahat ngayon ay hindi abot pa ng mga internet kagaya na lamang po ng mga malalayong lugar, yung mga nakatira sa bundok. So ito po mga kababayan, napakalaking tulong ito dahil 2,500 kilometro po ang kayang marating ng signal na ito. So napakalayo na ito mga kababayan. At ayon pa nga umano, ang pangunahing layunin umano ng Philippine Domestic Submarine Cable Network ay upang magbigay umano ng mas mabilis at murang internet sa buong bansa. Ito rin ay naglalayong mapabuti ang konektibidad sa buong Pilipinas, lalo na sa mga malalayong lugar na hindi gaanong naaabot sa kasalukuyang serbisyo ng internet. Sa ganitong paraan ay mas madaling maabot at makabahagi ang mga tao sa iba't ibang oportunidad na dala ng digital ng mundo. At ayon pang ito, ang Philippine Submarine Cable Network ay naglalayon magbigay ng konektibidad at fiber sa mga lugar. Dati ay hindi sisilbihan. Ang proyektong ito ay sumasaklaw sa isang cable may haba na 2,500 kilometro na tumatawid sa mga pangunahing punta sa Pilipinas. Bagamat ito'y tiyak binanggit ang mga tiyak na lugar, ang ganitong uri ng proyekto ay karaniwang naglalayon mapabuti ang konektibidad sa mga malalayong lugar na mga riyon at limitadong akses sa internet, kabilang ang mga rural na komunidad at mga isla na hindi kasama sa pangunahing grade ng internet. Ayon pa nga umano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pangako ng pamahalaan sa pagbibigay sa mga mamamayang Pilipino na maaasahan at abot kayang serbisyo ng internet na pagpapabuti ng katayuan ng bansa sa larangan ng broadband at mobile internet speed coverage. At ayon pa sa Pangulo, ang ating pagpapabuti habang pinapailaw natin ang sinag ng Philippine Domestic Submarine Cable Network. Kung matatandaan natin, nung panahon ng kampanya, ito umano ay isa sa mga sinusulong ng ating mahal na Pangulo na mabigyan ng mura internet at mabigyan ng serbisyo na magandang internet ang ating mga kababayan, lalo na ang mga malalayong lugar. Ito mga kababayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat po.